Dekada na ang problema ang baha sa Dagupan, Pangasinan at dekada na rin nakatenga ang dike na sinimulan lang gawin pero hindi naman tinapos. Live mula sa Dagupan, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu Exclusive. Ian, anong update dyan? Julius, sa ngayon nga, tuloy-tuloy pa rin yung malakas na ulan na dinadala ng habagat dito sa probinsya ng Pangasinan at hanggang sa mga oras nga na ito, makikita nyo yung likuran ko, talagang binabaha pa rin. Isa ito sa mga pangunahing kalsada dito sa Dagupan City. Bukod sa mga negosyante, mga residente, halo-halo na lahat na peperwisyo dahil sa pagbaha na yan. May isang barangay nga tayong nakita na talaga namang isang dekada na pinoproblema yung nakatiwangwang na dike sa kanilang tabing ilog. 10 taon. Ganyan katagal ang pagtitiis ng mga residente sa Lasip Grande, Dagupan, Pangasinan tuwing umaapaw ang tubig pag high tide o di kaya kapag malakas naman ang ulan. Hindi pa kasi natapos ang dike sa tabi ng Bacayao River. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan ng ilang araw na, ganito nakataas ang tubig sa Bacayao River. Dito yan sa Pangasinan. At dahil ilang taon na ring naiwang nakatiwangwang ang river dike na yan, dumadaan na ang tubig ng ilog papunta rito sa residential area at kung mapapansin nyo nga, halos sing pantay na ng level ng tubig ng ilog yung level ng baha dito sa mga kabahayan. Sa pag-iikot nga natin, sumalubong sa amin ang mga rock formation na nababalot sa alambre. Ayon sa mga residente, hindi na yan binalikan pa dahil nang gawin ito ng DPWH, isang dekada na ang nakalilipas. Ang tricycle driver nga na si Joel, masama ang loob dahil isang buwan ng ganito ang kanilang sitwasyon. Mapabaha o high tide daw kasi ay hanggang bewang o minsan pa nga ay hanggang dibdib. Maging kanyang pamamasada, apektado na rin. Grabe talaga, sir. Sobra. Sobra na nga sa hirap. Alam niyo na, pati sa kita, wala pa rin. Wala tayong magagawa. Siyempre, tigil. Kaysa masira yung tricycle mo, di ba? Si Joy Sabiñano naman, iniangat na ang tricycle ng kanyang asawa dahil hindi na rin nila magagamit at baka masira lang sa baha. Mag-isang buwan na po na ganito baha. Pumupunta po sa diyan sa tindahan. Dito po dumadaan po kami diyan sa malakas na agos po. Ganun. Opo. Humahawak po kami diyan sa lubid para po makabili ng pang-araw-araw na pagkain. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, sinisimulan na nila ang paghahanda sa posibleng reconstruction o pagsasaayos ng dike. Dahil kung hindi maagapan, magpapatuloy lang ang problema o di kaya ay baka lumala pa. Yearly. For the past few years din, ay unti-unti na rin na natatapos kaya may mga areas na rin dito sa Lasip Grande na naibsan na rin yung pagbaha. Nagiging problema na lang itong mga unfinished dike na kailangan rehabilitate o i-repair. Isa ring apektado hanggang sa ngayon ay ang mga negosyante na hirap kumita dahil sa baha. 3 linggo na raw matumal ang kita sa kainan na ito sa Dagupan. Mula raw kasi nang magsimulang bahain ang syudad ay mas kakaunti na ang mga customer. Pero sa kabila niyan, napilitan sila na magbukas para kahit papano ay may kita pa rin. Sa kabuuan, nasa 31 barangay ang apektado ng matinding ulan at pagbaha dito sa Dagupan. Habang may 4 na evacuation centers naman ang kasalukuyang nakabukas para sa mga kakailanganing lumikas bunsod ng baha. Tuloy-tuloy naman ang relief operations sa mga apektadong residente. Julius, sa mga oras na ito nga ay ganun pa rin yung estado ng pag-ulan dito at nauna na rin nagbaba ng abiso ang provincial government pati na rin ang PDRRMO ng Pangasinan at ayon nga sa kanila, binabantayan ngayon yung status ng hindi bababa sa 5 ilog na malapit dito sa probinsya dahil nga geographically, pag tinignan sa mapa, nasa catch basin part yung Pangasinan, lalo na itong area ng Dagupan at yung mga katabi pa nitong bayan na nauna na ngang nagdeklara ng state of calamity. Actually, bukod sa Dagupan, may 4 pang munisipalidad o 5 munisipalidad ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa pagbaha na yan. At bukod dyan, yung mga mangingisda rin ay binibigyan ng warning na wag munang pumalaot kung sakali man na nagbabalak na pumunta para mangisda. Wag po munang pumalaot dahil bagamat wala kasing gale warning, paiba-iba po ang kondisyon ng dagat
At minsan lumalakas ang hangin, minsan hindi, minsan tumataas ang alon, minsan hindi rin. Bunga po lahat yan ng hanging habagat. Yan muna ang latest mula dito sa Dagupan. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Anong masasabi mo sa balitang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Mag-follow at mag-subscribe na sa News 5 social media pages para sa iba pang balita at updates.